Miss Raisa May Dizon, abay agad na kinumpirma yung kanilang secret candid call sign at tawagan nila ni Mr. Bimby Aquino at Raisa May Dizon. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, OMG, hold your horses. Ibaba nyo muna yung inyong mga coffee at mag-pause muna sa TikTok scroll dahil kung pag-uusapan lang naman ng pinakamatamis at pinaka-nostalgic at pinaka-wholesome na childhood friends to something connection sa Philippine pop culture, walang iba yan kundi sina Bimby Aquino at Raisa May Dizon aka Aling Maliit. Mula nung mga bata pa sila sa set po ng kanila pong yung My Little Bossing, no? At ilang mga pinagsamahan po nila lalo-lalo na sa Itbulaga hanggang sa kanilang muling nagpapakita ng affection sa mga nakalipas na vlogs kasama si Alex Gonzaga. Hindi talaga may tatago ang kanilang natural na chemistry, pero ano nga bang eksaktong tawagan o endearment ng dalawa o nagpapatalon sa puso ng netizen? So etong ilan sa mga breakdowns ng kanilang tawagan, yung kahulugan nito sa Gen Z perspective at kung bakit hindi pa rin humuhupa ang kilig at ng mga Dover Cards dito po sa Maybe at Rai Beamship online. So ang tawagan mula baby, bro, sis tungo sa sweet endearment. Nakalipas na mga panayang vlogs at public interaction ni Bimby at Raisa May, kitang-kitang evolusyon ng kanilang tawagan at kung paano nila tinrato ang isa't isa. So bago natin tuloy yan, let's watch this short video clip. Soon, Bimby! Okay, bye-bye. Love you. Love you, Bye-bye, Miss Tali. miss you. Bye-bye. See you soon, okay? Bye-bye. Bye-bye. Nakita ko yung thanks, babe. Si Mami, Mami na baby tawagan natin. Nalaki yung mata niya. Tawagan na. Nakita niyo po? Thanks, hon. Thanks, babe. Hindi talaga. Hon po. So ang I love you at puno ng lambing na bati the highlights. Inamin ni Raisa at ang kanyang ina na tuwing magkakausap o magkakita sila, hindi nahihiyang magbitiw si Bimby ng mga linyang I love you at napakalambing na pagbati. The Gen Z take total soft boy green flag energy kasi sa panahon ngayon kung kailan marami ang conscious sa kanilang cool image, no? Si Bimby ay nananatiling transparent at hindi nahihiyang iparamdam yung kanyang pagmamahal. Ang ganong pagpapahayag ng damdamin ay instant butterflies in the stomach para sa sino mang nakakarinig. Ang parang magkapatid at besties paradigm, the highlights nung bata pa sila, madasilang tawagin ang isa't isa sa kanilang mga palayaw o ituring ang isa't isa bilang parang magkapatid, bro, sis, dynamics. So itong tinatawag nating childhood friend troop, walang halong platitude o showbiz script. Ang tawagan at pakikitungo na nakabatay sa purong pagkakaibigan mula pagkabata ay nagbibigay ng pinakamatibay na pundasyon para sa tinatawag nating unspoken chemistry. Ang respectful at warm terms na pamilya the highlights, hindi lang si Raisa sweet si Bimby kundi maging sa ina nito at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang paggamit ng magagalang at malalambing na tawagan ay patunay na magandang pagpapalaki sa kanya. So kaya naman syempre ano bang take ng mga Gen Z dito? Slay at walang mas nakaka-turn on at nakakakilig na Gen Z kundi ang isang guy na marunong gumalang sa pamilya ng kanyang kaibigan or nakakasama. So yung kanilang call sign, yung dynamics nila, 'di ba? Yung tawagan nila is yung yung handaw na talaga namang nagbigay po ng matindi na talagang nostalgic and affection, no, and green flag energy sa mga taong nakakakilala sa kanya. So ano nga ba ibig sabihin nito sa ating pong kultura? Ano ba ibig sabihin kung bakit sobrang invested ang netizen na tawagan at closeness ni Bim at Raisa May? Para sa mga lumaking nakapanood sa kanila, 'di ba? Alam naman natin yung kanilang story, no? Sa gitna ng maingay at minsan toxic na showbiz environment, ang simpleng lambing ng I love you ni Bimby at Raisa ay nagbibigay ng magaan at nakaka-good vibes sa pakiramdam. The what if potentials, kahit sabing platonic o magkaibigan ng kanilang tawagan sa kasalukuyan, ang level ng closeness at karisma ng dalawa ay patuloy na nag-iiwan ng nakakakilig na what if para sa kanilang mga taga-subaybay.
Kaya naman dun po sa isang vlog nga 'di ba ni Alex Gonzaga, parang nabanggit dun ni Miss Raisa May na han nga daw. Kasi parang biniro sila nitong si Alex na parang narinig ko thanks babe, 'di ba? Pero ang sabi niya han. So bakit sasabihin to ni Raisa kung wala talaga siyang ibig sabihin? Kung wala po siyang ibig ipakahulugan dun po sa mga sinabi niya. Kasi if you remember, one of the live video ni Bimbi sa kanya pong TikTok, gamit po ang account nitong si Papa Jack at saka ni Raisa. Nasabi niya kung mabibigyan daw siya ng chance na mamili kung ano yung magiging call sign or parang endearment, 'di ba? Nilang dalawa ng kanya magiging girlfriend. Ayaw niya daw ng babe, gusto niya daw han. Na bagay na talagang nag-iwan ng matinding marka sa lahat ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga Maybe fans. Kaya talagang yun yung nabanggit nitong si Raisa kasi parang yun yung napili ni Bim na maging call sign po nila. Pero sa ngayon, habang magkasama naman sila, hindi ko pa sila parang di pa ako nakakarinig ng ganitong klase ng call sign sa kanilang dalawa kasi parang tinatawag ni Bimbi si Raisa ng Raisa. Ito naman si Bim naman ang tawag ni Miss Raisa sa kanya, 'di ba? So yung kanilang tawagan at special na ugnayan ni Bimbi Aquino at Raisa May ay patunay ng tunay na pagkakaibigan at lambing ay hindi kumukupa sa paglipas ng panahon. Mananatili man itong isang napakatamis sa pagkakaibigan na nagbubunga ng mas malalim na samahan sa hinaharap. Ang kanilang kilig vibes ay mananatiling isa sa mga pinakapaboritong paksa ng mga Gen Z sa Philippine showbiz culture sa ngayon. Kasi nga naman 'di ba parang sa ngayon parang sila talaga yung pinag-uusapan sa kabi-kabila ang mga social media platform eh. Pag pumunta po kayo sa Facebook, si Bimbi at si Raisa yung pinag-uusapan. Pag pumunta kayo ng Twitter or ng X na dating Twitter, sila pa rin ang pinag-uusapan. Pumunta kayo ng TikTok, ganun din. Pumunta kayo ng Reddit, ganun din sila pa rin, 'di ba? Kaya talagang pinag-uusapan sila sa bawat mga binibigkas nila, sa bawat pinapakita nila sa social media, maging dito sa television. Kaya nga sobrang nalulungkot yung mga Maybe fan or Beam, no, Maybe International kapag hindi nakikita si Bimbi doon sa Itbulaga kasi yun yung nagsisilbing stress reliever po nila eh, 'di ba? Kasi yung pag nakita nila na magkasama nga yung dalawa, parang mas lumalakas sila na parang naiibsan yung lungkot nila sa ibang bansa, 'di ba? That's the beginning of Maybe International, 'di ba? Kaya nagkaroon ng Maybe International. At the same time, from other part of the world, meron pong mga fans si Bimbi at si Raisa. Kaya talagang nakakatuwa lang isipin na sobrang invested ang mga tao sa kanila pong love story, nung takbo ng kanilang buhay. At masasabi ko rin talaga na napakalaki din ang epekto ni Mr. Bimbi dito kay Raisa. Biruin po ninyo para po isipin niya na bumalik siya sa school. Ibig sabihin lang niya na may isang taong nag-i-inspired sa kanya to do that, no? At ipakita niya talaga na kung ano yung kaya ng iba, kaya niya din. So, yun po yung ilan sa mga magandang halimbawa pinapakita ngayon ni Raisa at ni Bim sa buong netizen. Kaya naman kayo po, anong yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.